ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pilipinas, ang oras alas 10:34 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH Yes,
Yes, magandang gabi Pilipinas. It's Thursday. Very late na naman daw ang pasok, sabi ni Ligaya Angki. Ano ba yung niluluto ni Ligaya Angki? Pero bago yan, mag-showbiz chikahan muna tayo dito sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Gorgie Rula. At ako naman po si Morley Alinyo. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una Sa Pilipino. Hay, medyo team ako ngayon, Gorgie. Dahil nakasakay ako ngayon sa van, going pa uwi ng bahay matapos akong pumunta rito sa premiere night ng Wonderful Nightmare ni na Gerald Napoles at Oo. Kim Molina. Yes. Anyway, ayun. Ito ang premiere night na ginanap sa SM Mega Mall, tama ba? Cinema 2. Pero bago mo tawagin, Gorgie, ang mga bisita natin ngayon. Wala pa, hindi pa pumapasok. Baka hindi makakapasok. Oo. Okay. Chikahan muna tayo. Pero itong Wonderful Nightmare ba ay buong comedy or may pagka-drama? Kasi base sa trailer, parang iba yung dating niya eh. Parang iba ang klase. Oo. Ang napakaganda ng Wonderful Nightmare ni na Gerald At saka ni Kim. Ang tumalakay, alam ko saan tumalakay ito sa buhay ng mag-asawa. Ang kwento, kasi hindi ko baka ma-spoil yung kwento, no? Pero ang kwento maganda alam ko, di ba, namatay yung kanyang itong mayaman na masungit. Ang namatay yung mahirap. Ang namatay yung mahirap. Okay. Tapos napunta naman sa hospital, agaw buhay, yung mayaman na Inglesera na lawyer. Oo. Napunta yung kanyang kaluluwa doon sa mahirap, na may pamilyang mahirap. Oo. Ang pamilya nga niya na si Gerald Napoles, na kung saan ay mataray kasi ito during the time na siya pa ay isang lawyer, balaban, anak mayaman, Inglesera. So, binigyan siya ng pagkakataon na mabuhay muli, pero sa katauhan ng ibang tao, para kung ano may mga pagkakamali niya ay may tuwid niya. Mabago niya, no? Oo. Nakakaiyak, nakakatawa, pero nakaiiyak. Maganda talaga yung format na ang isang pelikula, nakakatawa, no? Tapos paiiyakin ka para kang luka-luka. Pero ang galing talaga ni Kim. Alam mo, isa sa mga nagpapaganda ng pelikula talaga ay ang acting ng mga artista, di ba? Kapag magaling umarte. Sabi nga ni Kim, Gorgie, nung huli nating makausap siya, hindi niya daw sukat akalain na magiging artista siya, na gano'n na mabibigyan siya ng break. Dahil hindi naman daw siya kagandahan, lalo namang hindi ka-sexihan. Pero magaling siya. Oo. Stage actress. Na to, Gorgie, pwede siyang manalo ng Best Actress dahil sa husay ng pagkakaganap nitong si Kim Molina, na sa dalawang pagkatao na nagampanan niya na magkaiba ang kanyang atake. Kaya nga ang sabi kong kanina, talagang Gorgie katabi ko dahil hindi napigilan kumagurugol na natawa na lang ako kasi tumutulo din yung luha ko. Pero yung katabi ko talagang humakagulgol siya. Nung bandang bumagsak yung batang lalaki na bumibili ng gamot na pang menopause. Parang gano'n na. Huwag na natin makamaisol. Pero maganda yung maganda rin yung kuha mo, Tita Morley, kasi ang linaw nung kisame nung sinihan. Ang ganda nung kisame, gayan, bulong itim na itim, ang ganda ng mga kuha mo, pati yung mga kisame, kita mo na dito, focus na yung mukha ni Gerald Napoles, kung ano man ang sinabi niya. Pero pwede ba natin mapakinggan kung ano itong sinabi ni Gerald Napoles? Pwede ba natin i-up ang audio text? Konti na para sa mga fans mo na sumuporta at nagbigay ng ngayong panonood. Thank you sa inyo. April 4, Sabado de Gloria. Libre, walang gagawin. Hindi libre yung sine, pero libre kayo, wala kayong gagawin. Ano feeling mo na napakadaming tao ngayon na sumuporta rito sa premiere night? I feel the love kasi mahal yung gasolina eh. So parang dito sila, it means a lot to us, especially sa mga kaibigan. Thank you. Napakagandang pelikula, pinaiyak mo kami, pinatawa mo kami, pinagalit mo kami. Mixed emotion. Thank you. Ang galing ni Kimi. 70% of the movie si Kim kasi. So, I'm proud na proud ako lagi sa asawa ko. Medyo
Ayan, bongga Ay, talaga oo. si Gerald Napoles. Alam mo naman kasi, Oh. kapag ganyang premiere night, nagkakagulo yung mga reporter, yung Totoo. mga tao, hindi ka makasingit, kaya kung ano-ano na lang anggulo ang makukunan mo. Okay lang. Gusto ko Oo. salamat dito sa mag-asawa na yata na ito na bababa na ng dahil thank you so much po. Oh, ayan. Ayun, ang cute ng bata, yung anak nila, Gorky. Oh. Anyway, ayan, sabihin natin chikahan. Oo, so ito na sa April 4 ang showing nito, Sabado de Gloria. Na alam mo ba dati, Tita Morley? Pasensya na ha. Puti ko matuwad yun. Thank you Oo. so much po. Thank you po. Ito alam mo ba, Tita Morley, na ang April, ang Sabado de Gloria, ang isa sa pinakamagandang playdate dati, ha? Kasi kapag, Okay. oo, di ba? Pinakamagandang playdate yan noon ewan lang natin ngayon. Pero for sure, Gorgie, matitiyak ko na maraming manunood ng pelikulang ito dahil maganda talaga siya in fairness kay Kim at kay Gerard na umarte talaga sila na ramdam mo na bagong mag-asawa sila, na bagong kasal sila, na ayan, happy naman silang dalawa. May interview ako sa kanilang maayos, Gorgie, kaya lang hindi ko na ihanda. Dahil Di ba, maayos naman ang pagkakuha mo ng mga bubong ng Mega Mall. Ang ganda ng kuha mo ng mga bubong ng kisame. Anyway, alam mo kapag maganda ang pelikula, yung sinasabi nga nilang word of mouth, kasi nga ako napanood ko yung Special Memory rin ni Bella Padilla at Carlo Aquino. Talagang hanggang ngayon ay pa rin, tinatao pa rin at nakakatuwa nung pinanood namin nung isang araw. After ng screening, nagpapalakpakan ng mga tao kasi maganda. So ito, kapag maganda talaga to at maganda ang feedback at maganda yung word, pag may word of mouth, ay pwede talagang mag-hit ang pelikulang ito. Sana, diba? Sana, no? Sana kasi maganda naman talaga yung pelikula. Bukod sa cute silang dalawang tignan kahit hindi naman sila mga perfectong pang-artistahin talaga mga aurahan. Talagang the best naman ang kanilang pelikula. Oo. Kaya nga, sana nga maganda ang resulta nito dahil kailangan din talaga natin ng mga malalakas na pelikulang Pilipino. Oo naman. Sana nga ay magandang effect. Oo, yun. So abangan po natin ito sa April 4 po ang showing ng pelikulang Wonderful Nightmare. Diba? Starring Kim Molina and Gerald Napoles. Bali, ito yung first film nila bilang mag-asawa. Oo, bilang Mr. and Mrs. Napoles. Na-request kasi nila na bago ilabas itong pelikula nito at iba pa nilang commitment, ang request nila during the press con ay makasal muna sila. Kaya nga hindi ako nagkaroon ng chance na pagkakataon na ma-interview sila dahil busy sila. For my vlog, sana i-interview ko sana sila through Moises. Pero dahil sa busy mag-asawa, sana nga ngayon magkaroon na kami ng chance dahil okay na ang lahat. Anyway, marami pa tayong pag-uusapan, Tita Morley. At pero bago yan, ang ating mga nanay at of course ating paalala dahil alam niyo naman 30 minutes lang po tayo, kulang pa nga sa 30 minutes. So ang ating mga nanay muna, of course, si Mami Sherry Ramirez. Ayan, of course, bumabati sa atin. Yes, thank you very much, Mami Sherry. Thank you, Ramirez, sa kanyang anak na Smart. Yes, Miss Joyce Ramirez. Ponsa at kay Nanay Norma Caringal. Yes. Ligaya Angki, masarap ang parang masarap ang niluluto ni Ligaya Angki na parang steak pinadala niya yung video. Ayan parang ang sarap, nagutom tuloy ako, tinitingnan ko yung pinadala yung video na niluluto, para siyang steak itong niluluto ni Ligaya Angki dito na nasa Alaska ngayon na ang sarap. Ang hilig talaga magluto ni Ligaya Angki. Sana makakatikim tayo sa mga luto niya. Thank you very much, Ligaya. And of course, si Ronnie Cruz ng San Juan City, si Marilu de Guzman, and of course, si Tita Aida Espirito ng ABS-CBN, si Florbe Fernandez, at saka, Tita Aida, alam mo ba kung bakit tinanggal na yung bahay ni Kuya, ang PBB House? Paki-share naman sa amin kung ano ba talaga ang story doon. Tapos na ba yung lease or lang rental doon sa lugar at kailangan nang lumipat. So, pero at least tuloy-tuloy pa rin naman ang Pinoy Big Brother. Leo Havares, hello sa inyo dyan. Of course, si Kokoy Buncan, si Lynn Figueroa, and si Kuya Joe Barameda. Okay, tuloy-tuloy ating chikahan, Tita Morley. Eto,
ano ko naman, ang kanina naman ay nasa press con ako ng pelikulang Huwag Kang Titingin. Isa itong horror film na collaboration po ng GMA Pictures at saka ng Mentor Productions. At isa doon sa mga artista sa pelikulang yun ay si Shuvi Estrata, na alam naman natin si Shuvi na talagang kilig na kilig kapag nakita niya si Donnie Pangilinan. Kaya lang itong huling mga napopost namin na kinikilig sobra itong hanggang ngayon ay kinikilig pa rin itong si Shuvi Estrata kay Donnie Pangilinan, dahil aminado naman talagang crush na crush niya ang kapamilya actor, ay nagagalit na yung mga Don Bell fans, lalo na yung mga loyal kay Bel Mariano. Kaya kanina nung nakausap namin si Shuvi, ay hininga namin siya ng mensahe. Alam naman kasi talagang binash daw siya ng husto ng mga Don Bell fans. Heto ang kanyang mensahe sa mga Don Bell fans. Pasok, Shuvi. Sa lahat po ng Don Bell fans, gusto ko mag-sorry kung if I reacted that way. I'm so sorry if I'm always fangirling over Donnie. I will do my best para po pigilan ang mga nararamdaman natin next time. Pero he's really just a crush. Wala pong chance na magka-level po kami ni Donnie, kasi si Donnie po ay isa na pong kumikinang na bituin. Ako po ay pag-ganun pa lang po, pausbong pa lang po ako. So sana po ay mag-enjoy ka, keep supporting kung Don Bell. I hope you just spread love and be mindful with how you say your comments online, kasi words can really be painful to some, but I know na lahat naman, as long as your intention is good, then patuloy lang po magmahalan tayo. Ayan po ang pahayag ni Shuvi Estrata nung namin nakausap kanina sa pelikulang sa MediaCon ng pelikulang Huwag Kang Titingin, isa pong horror film na magsi-showing din ito sa April 15. Ayan. Pero bago yan, batiin muna natin Benedict Escaro Reyes, pa-shoutout daw, and of course si Leo Javares, si Florby Fernandez, of course si Nanay Linda Sonsa. Pero Tita Morley, diyan ka muna. Kailangan natin pong paalala ang ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tulog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgip here, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and Sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Naman! Yes, Arnel Relampago dyan sa Kalibo. Hello, hello. And of course, si Connie Tan Aguilar. Kahit po ilang minuto na lamang tayo, ay talagang nakatutok pa rin sila sa atin. And thank you very much, Tita Aida Espiritu. Makikibalita ro siya tungkol sa PBB. Tita Morley, ipakita lang natin sandali itong teaser na pinakita po sa Newport Performing Arts Theater. Pagkatapos po ng Bagets the Musical, ay pakita sila ng teaser kung ano ang susunod nilang ipuproduce, ipalalabas sometime on September, ang musical na Bongga Kaday, Daani Batong Bakal musical show. Heto po, pakinggan natin ang kanilang teaser. Ang mga kumafashion na Lucila laluan! Wala kayo view? Baw lang ng bawat join lang ng join! Well, say mo! Kung wapanos, lose by this now! Cause the world knows where we are! Mga anak, welcome! Welcome to Coco Banana!
It's a kiss and it's a tish. The dress is in distress. Ay, may warning pa sa outfit, oh. Watch out for falling debris. Wiz ko pilang pa TH, pa Tweetoms, papilongish. Ay, nako, iha, go home. This is not your year. Catch! Silech, bitch, attach! Si Hari matumbakal na nakapisto. Gabi-gabi na lang ay nasa disco. Yan, parang exciting. Ano yung mga drama, mga Parang music drama. Nung dati, di ba yung mga Manila Sound, Tita Morley? Oo. Parang nauuso talaga ngayon yan ngayon. Yes, oo. Kung Anyway, napanood mo sana sa video, Tita Morley, lumabas doon, nakatalikod lang yung gaganap na Ani Batong Bakal, na ang duda ng lahat ay si Atasha Mulak ito. Pero wala pang kino-confirm sa kanila, pero nakatalikod lang siya kasi at hindi nakikita ang mukha, nakasuot ng salakot. Pero mukhang exciting at mukhang nakakatuwa itong musical play na ito, na baklang-bakla talaga ang mga performance, ang mga number nila. So yan, abangan natin September itong susunod na production ng Viva Communications kasama ang PhilStar Media Group at ang Newport Performing Arts Theater. Okay. Gorgie, bago tayo mawala ng oras, gusto ko lang magpasalamat. Hindi ko man kilala, pero yung driver ng sinasakyan ko ngayon. Thank you so very much sa kanya dahil... Ikaw ay sumasakay saan? Sumasakay ako sa... Sa van? Ano to? UB Express. Ano pangalan niyo, sir? Ayan, binabati natin si Chris. Patanong pa, kumusta naman, Tita Morley? Kumusta yung kita nila ngayong talagang ang laki ng itinaas ng gasolina? Kumusta na daw ang kitaan ninyo ngayong malakas ang taas ng gasolina? Ayan. Hindi lang natin naririnig ang sinabi, Tita Morley. Ano ang sinabi niya? At ako dito ka, bigay ko sa kanya. Tanungin mo na lang siya. Sir, pakisagot lang. Baka mabangga pa siya. Yes, magandang gabi po sa inyo. So, kumusta po kayo ngayon? Itong tuloy-tuloy na pagtaas ng gasolina, sobra ho ba kayong apektado? Ang laki ho ba ng diferensya ng kita ninyo ngayon kumpara noon? Opo, sobrang apektado. Kasi yung mga kasama ko hindi na pumiyahe. Hindi na talaga po kaya maka-boundary. Tsaka very mahina na yung kita. Oo, pero kayo nagtsatsaga pa rin kayo, ano? Pero kahit papano naman, may naiuwi naman po kayo, sir. Medyo sobrang liit na po. Katulad ngayon naka-4 na ikot lang. Ang gas umabot sa 1,004. Ang pera ko lang ay 2,000. So, bali may maiuwi kang 600. Opo, kung nagba-boundary pa po, hindi matitira na ng 200, 300. Ay, Diyos ko naman. Oo, sana nga Napakahaba ng oras. Oo, sana malagpasan na ho natin matapos na po ito, no? Opo, pero at least tuloy-tuloy lang laban at pasalamat na rin tayo na at least may kahit papano ay kumikita kang pakonti. Pero kapos talaga at kailangan talaga nating mabalik sa dati itong presyo po ng gasolina. Yes, salamat po, sir. Salamat. Okay po. Yes. Na po kayo, sir. Ingat po kayo sa inyong pagbabiyahe. Yes, Tita Morley. Opo. Tita Morley. Napakabait naman ang ating driver at lahat halos ng driver umaangal talaga. Totoo. Sa nila ngayon. Grabe. Kaya nga yung sinakyan ko kaninang Grab, Gorgie, binigyan ko na naman ng additional kasi ramdam ko yung hirap nila. Oo, totoo. Ramdam ko yung hirap nila. Oo. At yes, anyway. Andy Tungo sa ating nanonood sa ating YouTube, sabi niya, any updates in Showtime when will be the main host come back? Baka tinutukoy niya ay si Vice Ganda. Alam ko ay may sakit si Vice Ganda. Parang hirap yata siya maglakad, parang namamaga daw yung paa, so parang kailangan niya ito talaga magpagamot at sana nga ay thank you po. Oo, sana nga gumaling itong si Vice Ganda. At Tita Morley, pag-usapan ng hirap ng buhay bago tayo pansamantalang magpaalam, nakausap din namin nung isang araw si Attorney Ferdy Topacio, ang producer. Nagpo-produce din kasi siya ng mga pelikula. At aminado siya na talaga na hindi pa niya nababawi itong puhunan niya, ipinuhunan niya sa pelikula
bilang Spring in Prague. Pero ipinagkikibit-balikat na lamang niya at tinatanggap niya talaga niya na sa ngayon ay lugi siya and hopefully daw ay mababawi rin niya ito kagaya nung una niyang na-produce yung Mama Sapano na inabot pa ng ilang taon bago niya mababawi yung puhunan niya sa pelikula niya. Oo, at hindi ho talaga, kaya believe ka talaga sa mga producers na tuloy-tuloy pa rin sa paggawa ng pelikula kahit hindi pa talaga agad sila kumikita. Pero isa nga lang talaga nagpo-produce ng bonggang-bonggang ngayon, ang Viva Max. Ang Viva, kasi magaling naman talaga rin mag-strategize si Boss Vic De Rosario. Pero itong mga maliliit na producers kagaya nitong Buracho Films ni Attorney Ferdinand Topacio, hirap talaga silang makakabawi. Heto po ang yung sa graduation day. Hanggang ngayon nag-emote. Alam mo kanina sa Gateway na andun si Direk Dante Balboa nakikiusap na ibalik ang pelikula niya. Kahit isang screening man lang daw, talagang nagpakapal na siya ng mukha na nakikiusap sa sinihan na sana ibalik ang pelikula niya para naman daw makakabawi-bawi sila. Hirap naman talaga ang ating mga maliliit na producers na makakabawi. Kung ganitong hindi napapanood at hindi napopromote ng husto. Heto ang pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio tungkol dun sa kanyang pelikulang Spring in Prague. Sa Spring in Prague, medyo masasabi mo bang medyo bawi na? Hindi, syempre. Pero sabi ko nga, making a movie is like buying a condo. 50 years. Pag bumili ka naman ng condo, paupahan mo, hindi ka pa naman agad mababawi. Okay lang yun. Wala problema sa akin yun. So hoping ka na mababawi mo pa rin yun? Oo, kung mabawi, di mabawi. Kung hindi, di nandyan yan. At least, mawala ako dito sa mundo, may iniwan akong mga pelikula. Okay lang. Ganun lang sa akin yan. Kasi sabi ko nga, art for art's sake. Yung kita is secondary for me. Kasi hindi naman ako talagang filmmaker in the style of Viva or di ba yung Star Cinema, hindi naman po tayo ganoon eh. Maliit lang tayo, literally and figuratively. Ang pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio. Bago speaking of mabawi, baka man maagaw tong cellphone ko dahil kaya po na tong kinalalagyan ko. Okay. Papaalam na ako. Papaalam ka na, pero anong... Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ayan na, nasa Quiapo na si Tita Morley at natatakot siya baka daw mahablot tong kanyang cellphone na nasa gitna na yata siya ng kalye. Pero syempre, dahil kinakapusan din tayo sa oras at patapos na rin ho tayo, samahan niyo po ako sa amin pong pinapanalangin gabi-gabi. Ito pong panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas. Sa saliw po ng awiting, Mercy and Compassion ni Father Raul Caga ng Curve Entertainment. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit. Pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang benta ng pananakop ng dayuhan at nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin kahit sa dali lamang po at ilang minuto lamang ang aming programang Showbiz to Kadern pag tuwing Huwebes, alam niyo naman po. Pero tuloy-tuloy pa natin chikahan at bukas po ay mas marami pa po tayong pag-uusapan. Ito po si Gorky Rula para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good night po. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas,
at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.